Tay, hindi. Hindi ako sirena. At ayoko maging sirena. Nasaan ang inay? Hinanap niya si Esther na nakikinig lang sa kanilang dalawa sa may pintuan. Ngunit hindi nito kayang tiisin si Lana kaya pumasok siya. Agad siyang niyakap ng dalagang namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Inay, ang sabi po ni Itay, anak ro po ako ng isang sirena. Di ba po hindi naman? Inay, hindi yung totoo, di ba? Inay! Hindi na nakasagot pa si Esther at tanging ang mga mata na lamang nito ang kusang sumasagot sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Tumingin si Lana sa kanya at humihikbing umiiling-iling. No, this can't be. Dinampot niya ang balabal at lumabas ng kwarto at sa kanilang balkonahe ay nakita niya ang kanyang kuya na nakaupong umiiyak. Baka sa mukha ni Islao na may alam din ito patungkol sa kanya. Wow, how dramatic, isn't it? You three deserves an award. Mangiyak-ngiyak niyang sabi at nagtungo sa lugar kung saan siya palaging kumukuha ng video. Walang masyadong tao sa lugar na iyon kaya kampante siyang walang makakapansin sa kanyang nangangaliskis ng mga binti at paa. Sa dagat niya inilabas ang kanyang mabigat na saloobin. I hate you! I hate you! I hate mermaids and I swear I hate being mermaid by choice or by chance! Sobra siya nasaktan sa pagsabog ng katotohanan tungkol sa kanyang tunay na buhay. Napagod siya at umupo sa maputing buhangin. Hindi niya iniinda ang init ng panahon. Nagiging manhid na siya sa unang pagkakataon. How funny. Hinanap ko yung mga sirena para patunayan sa mga tao na totoo sila. Pero hinanap ko lang pala yung sarili ko. Bakit ganon? Ang baho-baho ko na pero parang okay lang sa akin. Unlike before na ayaw kong humawak ng isda. Naghahanap na rin ng tubig dagat itong katawan ko. And I hate this feeling ever. Hindi. I won't allow this to happen. Hindi ako pupunta sa laot para hanapin yung mga putang inang kaori ko daw. Tumayo ito at sumigaw ng malakas. Hindi ninyo ako makukuha. Ang kapal na mga mukha niyong kunin ako. Matapos ninyo akong sanayin sa mga bagay dito sa lupa. Fuck that shit! I don't need you, Queen! Lana, ano nangyayari sa'yo? Ano yung masangsang amoy? Magkasunod na tanong ng dalawang mangingisda. Mag-aayos kasi sila ng kanilang mga bangka dahil bukas na ang huling araw ng ban period. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang luha at dumistansya sa mga ito. Nagpa-practice lang po ako para sa vlog ko. Akala na panapit kong tapano ka na at sumisigaw ka mag-isa. Saad ng lalaki na napatakip sa kanyang ilong. Lana, kanina ka pa ba rito? Tanong naman nung isa. Medyo po. Bakit po? Wala ka bang naaamoy? Ang baho-baho kaya. Tingnan mo nga dyan pare. Baka natakpan ng buhangin. Habang abala ang mga ito sa paghahanap sa mabahong amoy ay may dumapong mga malalaking langaw kay Lana. Nandilat ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magtagal sa lugar na iyon dahil maaari siyang kuyugin ng mga kaisla nila. Kaya naman agad itong tumakbo at naghanap ulit ng lugar na walang tao. Pakiramdam niya ay para siyang kriminal na hinahabol ng batas. Nakahinga na sana ito na biglang may tumawag sa kanya. Lana, pwede ba magpa-picture? Sigaw ng isang babaeng tumatakbo papalapit sa kanya. As in? Hanggang dito ba naman? Naiinis niyang sabi at mabilis na tumakbo pa uwi sa kanila. Huminto siya sa tapat ng kanilang bahay. Dala-dala ang natitirang puot at galit na hindi niya naitapon lahat sa dagat dahil sa mga taong tila humahadlang sa kanya. Ayaw niya sanang makita ang kanyang tinuturing na pamilya pero wala siyang choice dahil sila lang ang tanging nakakaalam ng kanyang sikreto. At least sa kanila, hindi siya huhusgahan dahil tanggap na tanggap siya ng mga ito. Hindi nag-iimik ka ng tatlong naiwan sa bahay. Kanya-kanya silang pwesto sa pag-iyak. Tila ba parang namatayan sila ng kamag-anak? Bakit ngayon lang? Bakit pinatagal niyo pa? Halos sabay na tumayo ang mga ito nang marinig ang boses ni Lana. Again, Itay, bakit ngayon lang? Kasi anak, siya nga pala aming. Hindi niya dapat malaman na isa siyang sirena. Hintayin mo na ang panahon ang kusang magsabi nun sa kanya. At muli siya napahagulgol ng iyak. Patawarin mo kami kung nilihim namin sa iyo, Lana. Sinunod lang namin yung sinabi ng Reyna. Wika ni Aming. Lana anak, halika. Magpahinga ka muna. Pagod na pagod ka na anak. Inay, ayoko po maging sirena. Ayoko po. Oo, pero sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga, ha? Bakit po, Inay?
Babalik pa ba sa dati itong mga binti ko? Isinara ni Aming ang kanilang mga bintana at pinto at sinabihan si Lana na umupo. Lana, makinig kang mabuti. At umaasa akong balang araw maiintindihan mo itong sasabihin ko. Ikaw ay hindi lang basta sirena. Ikaw ay isang prinsesa. Hindi ka tao katulad namin at mas lalong hindi ito ang iyong mundo. Meron kayong sariling kaharian sa ilalim ng dagat, sariling paniniwala at sariling batas. Ipinagkatiwala ka lang ng iyong ina sa amin at hindi ko alam kung ano ang kanyang dahilan. Hindi mo matatakasan iyan, anak. Binigay namin lahat ng bagay na makakabuti para sa iyo. Matagal ka rin naming prinotektahan at patuloy na minamahal bilang tunay naming anak. Kaya masakit sa amin na tinatawag ka na ng iyong ina sa inyong kaharian. Anak, baka kailangan ka na nila ngayon doon. Itay, huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Please. Promise po, babaguhin ko na ang ugali ko. Hindi na ako mag-iinarte. Inay, ititigil ko na yung pabavlog ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Kuya Islao, tulungan mo naman ako. Pangako, hindi na ako sasagot ng pabalang sa'yo. Ngunit kahit anong gawing pagmamakaawa niya ay hindi kayang pigilan ng mga ito ang kanyang kapalaran. Kung tatagal ka rito, manganganib ang buhay mo. Maaamoy nila itong bahay natin at pag nangyari yon, hindi ako magdadalawang isip na ihagis ka sa dagat. Wika ni Aming at sabay alis. Sa kanilang tatlo, siya yung labis na nasaktan. Sobrang napamahal na sa kanya ang dalaga at mamimiss niya ito ng sobra. Pero wala siyang kapangyarihan upang manatili sa kanyang puder ang prinsesa. At ang tanging magagawa lang niya ngayon ay kumbinsihin itong umuwi sa kanyang pinanggalingan. Bro, ano ba nangyari sa inyo ni Lana? Don't tell me, nag-away kayo sa laot. Tanong ni Jeric. Tiningnan nila ang makina ng kanilang bangka dahil nagkaaberya na naman ito kanina habang sila pauwi na. Ewan ko ba? Something strange about her. To be honest, nag-aalala ako para sa kanya. Kung ganun, ipiin mo na lang mamaya. Tayo na. Pupuntahan ko pa si manager. Salamat pare ha. At pasensya ka na. Tinapik niya ang balikat ni Jeric. Ayos lang pare. Basta yung utang ko, saka na yun ha? Oo ba? Kahit hindi mo nabayaran. Uy, seryoso? Oh, pare, na-touch naman ako. Biro lang, suntukin kita dyan eh. Gabi na ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Lana. Iniisip niya yung mga sinabi sa kanya ni Aming. Talaga nga namang nakakatulala ang mga revelasyon ngayong araw. At dahil madilim na at natutulog na ang kanilang mga kapitbahay, ay nagpasya si Lana lumabas ng bahay upang magpahangin at para na rin ma-refresh ang kanyang utak. Umupo ang dalaga sa duya na sadyang ginawa ng kanyang itay para sa kanya. At napansin siya ni Islaw na tila hindi rin makatulog. Gabi na. Bakit nandito ka pa? Hindi ka rin ba inaantok? Kuya, ang inay at itay. Nandun, tulog na. Sorry nga pala, Lana. Pambihira, kuya. Kaya pala malakas ang loob mong sabihin sa akin na tunay ang mga sirena. Kailan ko lang din naman nalaman. Nung araw ding iyon, yung nagtatalo tayo sa aplaya. Tanghaling tapat nang sabihin sa akin ni Itay ang tungkol sa'yo. Tinawag niya ako nung nag-aayos siya ng lambat. Nagulat ako syempre kasi ang buong akala ko din normal na tao ka katulad namin. At doon ko na-realize na tama pala yung paniniwala ko sa mga sirena. Alam kong hindi kita tunay na kapatid. Kumakain kaming dalawa ni Inay noon sa hapag tapos biglang dumating si Itay na may karga-kargang bata. Ang sabi lang ni Itay, nakita lang daw na yung sanggol sa dalampasigan. Hindi ko naman inisip na nagsisinungaling siya dahil bata pa naman ako noon. Natutuwa ako nung dumating ka sa buhay namin. Inaalagaan kita. May mga panahon pa nga na ako'y nagpapalit ng diaper mo kapag busy ang inay. Sa murang edad ay tinuruan niya ako kung paano ka alagaan. Alam kong madalas tayong hindi nagkakaintindihan. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal ka ni Kuya. Kuya, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap niya ito. Tahan na. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Napakamaldita mo.
Ani Islaw na pinapagaan ang loob ng kanyang malungkot na prinsesa. Kuya naman, hindi na ako ganun. We, teka, ang baho-baho mo na, maligo ka nga. Kuya, naiinis na ako sa'yo. Sinuntok niya ito sa braso. Joke lang, naiintindihan naman kita. Abalang-abala si Leandro sa kanyang ginagawang research. Ginabi na siya at nawala na rin ang kanyang antok. Ngunit may bigla siyang naalala. Kakamustahin nga pala niya si Lana. Oh, ito, cellphone mo. I-update mo yung mga fans mo. Sabihin mo na may nakita ka ng Serena. Nakarami ka na, kuya. Pagbukas din ng kanyang cellphone ay bumungad sa kanya ang isang mensahe. Lana, how are you? Are you okay? Ay, sino yan? Leandro? Dalaga na talaga itong kapatid ko. May manliligaw na. Si Islaw na kanina patawang-tawang ng aasar kay Lana. Excuse me, anong manliligaw? Nangamusta lang yung tao. Doon na papunta yan. Ewan ko sa'yo. Maiwan ka na dito, umaambo na. Dali-dali silang pumasok sa loob. Ako'y kinigilig. Kinigilig. Shut up, kuya. I don't wanna hear it.